Kasi dalawang uri po ang bakla. Unang uri ng bakla, sa pananamit, sa pananalita, sa paglalakad, ang tawag dyan, mukhannas, nagme-makeup, nagle-lipstick, nagbabra. Walang problema sa panty. Kaya pwede rin magpanty naman ng lalaki. Pero yung bra, talagang hindi matatanggap na magbra kami. Kaya yung si lalaki, pwede niyang hiramin ng panty ni misis niya pag naubusan na siya ng brief. Walang problema doon. So, ang tawag dyan, mukhannas. Mukhannas. Alam nyo ba, idagdag ko lang kaalaman. Kasi sabi ko nga, lahat ng gusto ko maisip ko, talakayan ko sa inyo. Ang bakla, pinapalayas yan sa bahay. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Imam al-Bukhari, akhrijuhum min buyutikum. Pasensya na po pag may bakla dito, pero hindi na ako titingin, kaya baka magalit. Pero sa tingin ko, wala naman siguro bakla dito, alhamdulillah. Kung may bakla, mula ngayon, magpakalalaki ka na. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijuhum min buyutikum. Kaya mo bang, nay, kaya mo ba palayasin anak mo? Pag hindi mo kaya, sinalungat ng propeta. Sabi ng propeta, akhrijuhum min buyutikum, palayasin ninyo sila sa bahay nyo. Pero may paniniwala sa atin, di ba, na pag daw naupuan ng bakla, marumi daw. Kailangan daw linisan. Hindi po marumi ang bakla. Hindi po marumi ang non-Muslim. Pero sila po ay sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga bakla noon ay pinapalayas sa Madina, pero pinapabalik niya every Saturday para kumuha ng pagkain. Kumbaga, kung may bakla sa pamilya niyo, palayasin mo lang, pabalikin mo lang pagkuha ng pagkain ng baon. Oo. Pero palayasin mo, hindi yan pwede patirahin sa bahay. Yun ang utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pasensya na, may dagdag ko lang konti yung bakla kasi ito rin ang dahilan bakit nagkakaroon ng, sabi nila, yung mga ulan-ulan na yan, yung mga bagyo-bagyo na yan. Pasensya na kayo mga bakla, Kasi isa kayo sa sa dahilan kung bakit dumarating sa atin ang pagsubok dito sa Kasi sa amin, hindi ko na po papagitin pangalan. Dati kasama ko sa basketball, kasama ko mag-aral. Pwede ko pang sabihin kasama ko manligaw nung nag-aral ako nung high school. Pero ngayon bakla na. Sabi ko, buti na lang, naghiwalay kami kasi kung hindi, bakla na rin ako ngayon eh. Kaya nga, sabi nga nila, pagka bakla, kaibigan mo bakla, magiging bakla ka rin. Pero totoo yun. Kasi bakit? Kaya nga sa pagkikipagkaibigan, kilalanin mo kaibigan mo, sister, brother, kilalanin mo kaibigan mo. Kasi kung kaibigan mo mahilig magbida, mahilig ka rin magbida. Pag kaibigan mo mahilig magkanta, mahilig ka rin magkanta. Pag kaibigan mo mahilig magsala, ganun ka rin. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ang tao nakadepende ang kanyang religion sa kanyang best friend. Kaya piliin ang isa sa inyo ang kanyang kakaibiganin. So, kung talagang sinabi ko, ang bakla po, dalawa po ang uri ng bakla. Unang bakla, palalayasin. Ano yun? Nagdadamit ng damit babae, nagbubusis ng busis, babae, pinapalitan ang pangalan ng babae. Halimbawa, ang pangalan niya ay, ano bang pangalan? Ana. Tapos, ang dating pangalan niya, Raul. Naging Ana. Pero, Raul. So, isa yun sa isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, palalayasin yun. Ang tawag sa kanila sa wikang Arabic, mukhannas. Pag yung bakla, ang ginawa ng propeta, pinalayas lang yun, Pag ang bakla, isinasabuhay niya, ibang batas doon. Ang tinutukoy ko dito, bakla sa lalaki, nagsasama sa isang bubong. Pag, ang tawag dyan, liwat. Galing sa kay Lut alayhi salam. Ang tawag sa kanila, liwat. Ibig sabihin, gagawin nila ang ginagawa ng mag-asawa. Na talagang lalaki sa lalaki man yan, hindi mangyayari yun. Pero gagawin nila ang ginagawa ng mag-asawang lalaki at babae. Anong hatol sa kanila? Ito binabanggit ko lang, pero hindi ko sinasabi pagkatapos ito, maghanap ka ng bakla, tapos gawin nyo itong sasabihin ko. Hahatulan sila ng kamatayan. Anumang bakla na nakikipagtalik sa kapwa niya lalaki, ay hinahatulan sila ng kamatayan sa batas ng Islam. Pero siyempre sa panahon natin ngayon, hindi natin may apply yun kasi nasa bansang Pilipinas tayo. Pag natagpuan na sila na nagtatalik, liwat. Pero hindi nabanggit kung anong paraan ang pagpatay sa kanila.
Nagkaroon ng opinion pati mga sahaba. Alam nyo ba, mayroong nagsabi na ang paraan ng pagpatay sa bakla na pagpadir, yung padir, dadaganan. Kung may Maguindanao pa dito na dadsangan ng dingding na gawa sa bakal o kaya ay simento. Yan ang una. Pangalawang opinion ng ating mga ulama, ihuhulog sa taas ng building o taas ng bundok. O yung mga bakla, kaya mag-iingat kayo kasi itong parusa nyo, dito pala sa mundo yun. Iaakyat sila sa bundok o sa taas ng building, tapos ilaglag. Ganun kabigat ang parusa sa kanila. Pangalawa, babatuhin hanggang mamatay. Babatuhin hanggang mamatay. Mayroon pang opinion, susunugin. Grabe ang mga opinion ng ating mga ulama. Ganyan ang ginagawa sa mga bakla. Paumanin lang sa mga bakla. Huwag kayo magalit. Binabanggit ko lang po yung hatol. Kasi wala naman talagang bakla sa Islam. Walang bakla sa Islam. Magpakalalaki tayo. Kasi wala na nga nag-aasawa sa mga babae, dagdagan mo pa. Ubus na nga yung lalaki, nandyan ka pa, magdagdag ka pa, nagbababae ka pa. Okay, so yan po, ang tawag dyan ay liwat. Pero ang babae, hindi po nabanggit ang hatol sa kanila. Ang babae, ang tawag sa kanila, sihak. Sa babae, sihak. Depende sa imam, ano ang parusa sa babae na yan na nakikipagkasintahan o nagsumasama sa kapwa niya babae. Mas magaan ang ginagawa sa kanila dito sa mundo kaysa sa bakla na nagtatalik sa kapwa niya lalaki. Isa lang manino yun.